Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 30, Monday. So, welcome po sa ating devotion. And ngayon po, ang topic po natin ay all glory belongs to the Lord. And ang ating scripture for today is Psalm chapter 68 verse 19. Babasahin ko po. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. So, ibig sabihin po nito ay dapat po ang praise or yung pag-glorify ay napupunta lang sa ating Panginoon, our God and Savior, because siya po yung magpapasan sa ating mga sins or mga ating kahirapan. And of course po, yung ating Panginoon po yung umaalalay sa atin palagi, and of course siya po yung nag-help sa atin para manalo tayo sa mga burdens or magkaroon tayo ng victory over our problems, or problems on sinning, problems sa financial, mental, and family, friends, and so on and so forth. So lahat po ng glory na yan ay sa Panginoon po natin galing, and of course pagtatagumpayan po natin kasi bigyan po tayo ng blessing ng ating Panginoon. So, first teaching po natin for today is God leads the battle to victory. Sabihin yung mga laban natin sa buhay, ang example na lang po doon sa Psalms is si David ay nagtatagumpay sa mga nagtatangkang manakop sa Israel, pero of course dahil nga kasama ni David si God is hindi pinahintulutan ng ating Panginoon na masakop ang Israel. So, second teaching naman po natin for today is God carries our burdens daily. So, di na natin maisip or ma-realize pa sa ngayon, pero ang ating Panginoon ang bumubuhat sa atin. So, tayo ay lulungkot, nawawala yung ating faith, nawawala yung ating trust sa ating Panginoon. Ramdaman natin na lumalayo, pero sa katotohanan tayo yung lumalayo. And of course, sa mga battles na pinagdadaanan natin, kung ano man po sa inyo, financial, mental, physical, is kasama niyo na po lagi ang ating Panginoon, dahil siya po yung nag-guide sa atin and nagbibigay ng blessings para mapagtagumpayan po natin yung mga problems po natin and malutas yung mga problems na yon. So, second teaching naman po natin for the day is third teaching po pala, our last teaching is God is worthy to be praised. God is always worthy to be praised because our God is our Creator and our Savior. Imagine ninyo, liligtas niya tayo sa ating pagkakasala, lahat tayo. And of course, ang ating Panginoong Kristo ay God, pero nagkatawang tao siya upang iligtas tayo. Diba? Pinarusahan siya, pinako sa krus, pinugbog, kung ano-anong ginawa sa ating Panginoon, pagpapakahirap na dinanas ng ating Panginoon para tayo lang ay maisalba. And of course, diba? So that is why our Lord Jesus Christ is worthy of all praise, diba? And first application po natin for today is reflect on how God has led you to victory. Sabihin, isipin natin kung bakit tayo nandito ngayon, kung bakit maayos yung kalusugan natin, mental health natin, and our spiritual health natin. And of course, ngayon na papanood nyo to ay let's reflect na kung paano nandito tayo ngayon, nakakapanood ka ng video ngayon, ako nakapag-devotion, nakapag-film ng devotion, na-enjoy yung buhay, diba? All of that is because God blessed us, and
gave us guidance on our everyday lives, kung ano man yung ginagawa natin. And He sacrificed Himself to save us from our sins. And second application for today is thank and praise God for the whole year. Kasi 365th day na natin ngayon, leap year, kasi may February 29. So leap year, 366 days. So let us thank God sa panibagong year na nagdaan. Marami tayong problems, marami tayong natutunan, marami tayong wisdom na nakuha. And of course, let us thank our God and praise Him, diba? We have to glorify the name of our Lord palagi, and sana ay wala tayong sawang mag-worship sa ating Panginoon. So, and last application po natin for today is fast on the first week of this coming year. So, kung meron sa inyong kataka, bakit kailangan naman mag-fast tuwing first week of the year? That's because para makapag-focus pa tayo lalo sa pagdadasal sa ating Panginoon. And kung may mga sakit man kayo, of course hindi ganun ka tagal yung fasting. Of course, kumain pa rin para keep in check yung ating tiyan or yung health natin. May nutrients pa rin na dumadaloy. Pero of course, ang main purpose ng fasting is to increase the time for prayer and to increase also the time for our deepening our relationship sa ating Panginoon. Imbis na mag-social media tayo, diba? Imbis na taga-natin yung kaya natin sa pag-social media, ako, guilty. Sorry po. Ayan, kailangan po natin bawasan po yung mga ganung bagay na nakadistract sa atin, and thank Lord for the last year and ngayong year na sana gabayan tayo ng ating Panginoon and mapabuti tayo, and mas lahat tayo mapalago sa ating relationship sa Kanya. So, ako po si Godfrey Quizon, and this is my devotion for the day, December 30, Monday. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating devotion, and I'll continue to improve para po mas hindi boring and mas maengganyo pa po kayo manood. Ngayon lang po, maraming salamat. Sana marami po kayo natutunan. Bye-bye.